sa Department of Health, umaabot na raw sa 92.4% ng mga Pilipino ang mga bungi o yung maraming absent na mga ngipin. Wala mang exact data kung gaano karami ang mga bungal o yung tuluyan ng nag-goodbye ang lahat ng ngipin, aminado naman na ang DOH na parami na sila ng parami. So, are you one of them? Kasi sabi nila, ang leading cause daw ng pagkabungi ng ngipin ay dahil hindi ito naalagaan. So, masisira mga to. I'm right? I hope I'm not right, Doc. I still have good teeth. Huwag na, Doc. Please! Please, Doc! No! No! Alam niyo ba, may 300 types ng mga bakterya na bumubuo ng dental plaque o yung dumi sa ngipin? At kapag nananatili sila sa ngipin natin, para silang mga minero na tulong-tulong na bumubutas sa mga ito. Nyahay! Yung mga dirt o yung mga kinakain natin naging acidic. So pag naging acidic siya, tumatama yan sa ngipin. At paano niya nabubutas kasi sa sobrang acid niya, binubutas niya yung ngipin Doon nagsisimula ang cavity. Kung minsan nakikita natin sa mga toothpaste commercial na inilulubog ang seashell sa isang water solution, sa ganitong scenario, ang seashell ang nagre-represent sa ating ngipin dahil pareho silang maraming calcium. At ang water solution naman na merong suka ang nagre-represent sa ating bibig kung saan namamalagi ang bakterya. Yung solution na yun ay acidic. Pwedeng gamitan yun ng vinegar o muriatic acid. Very, very mild lang. Yung minimimic, no, ginagaya niya ang environment sa bibig natin na medyo acidic nga. Kaya't para hindi raw masira ang ating ngipin, kailangan itong maprotektahan ng fluoride na present sa toothpaste. Ang fluoride ay ang negative ion ng chemical element na fluorine. Isang madilaw na gas na siyang pinakamagaang non-metal element sa buong mundo. Mapapansin nyo, pag hindi nako-coat ng fluoride na nagdabrush ng teeth, especially kung walang fluoride, nangyayari, naging mas marupok ang ngipin dahil madali mag-react ang acid dun sa calcium sa ngipin natin. Pero hindi lang fluoride ang meron sa toothpaste. Binubuo pa ito ng napakarami pang cleaning ingredients. Basically, 7 or 8 ingredients to help clean the teeth. The other ingredients are basically abrasives, preservatives. Kapag nasigurado na ang tama ang sukat ng bawat ingredients, paghahaluin na sila sa machine. Kapag naging liquid na ang nahalong ingredients, inililipat naman ito sa ibang makina para maging gel form. At ito na, buo na ang toothpaste. Pero 1800s lang daw nga maibento ang kilala natin ngayong toothpaste or in Tagalog, pasamada. Bet you didn't know that. Pero ibig bang sabihin ito na marami ang bungal o sirang ngipin noong unang panahon? Dahil hindi pa uso ang mga paglilinis ng ngipin like toothpaste at toothbrush? Well, not really. Dahil ilang libong taon daw kasi bago pa mang maimbento ang toothpaste at toothbrush, meron ang pinanglilinis ng ngipin ng mga tao. Isa na dyan ang paggamit ng twigs o maliliit na sanga ng mga puno na tinawag nilang miswak. Galing daw sa halaman yun, yung ara, kasi parang meron siyang katangiang panggamot. Kaya hindi lang siya toothbrush, nakakatulong talaga sa paglinis ng ngipin. Ninunguyan nila ang dulo ng sanga hanggang sa maging parang toothbrush na ang itsura nito. Through abrasion, parang kinikis-kis, diba? Nabubroom siya, nawawalis yung dumi. Pero sa panahon ngayon, kung wala kayong toothpaste, hindi yun na kailangan ngumuya ng kahoy. Alam nyo ba na pwede tayong gumawa ng sarili nating toothpaste sa bahay? Paghahaluin lang ang 3 parts ng baking soda o sodium bicarbonate. So, meron na tayong 3 parts ng ating sodium bicarbonate. Ang next ay 2 parts naman ng ating coconut oil or virgin coconut oil. Nakakalinis ito dahil ang sodium bicarbonate pwede siya maging acid or base depending on the environment. So, talaga nakakalinis siya sa ngipin natin. Pagkatapos ay hahaluin din ito ng artificial sweetener para magkaroon ng konting lasa. So, hindi natin pwede gamitin ng sugar para patamisin ang ating toothpaste kasi ang sugar nga isa sa mga causes ng mga tooth decay. And just like that, meron ka ng homemade toothpaste.